Magandang gabi mga kabayan, sana pakinggan nyo ang munti kong announcement. Sa darating na August 14, maglalabas ako ng panibagong kanta, birthday ko yun. Once a year ko lang to ginagawa mga kabayan, malaki ang production siya. At ang kanta ay inaalay ko para sa inyo. Kagaya ng nasabi ko mga kabayan, malaki ang production siya, kaya naghahanap ng sponsors ang GD Films para sa gaganaping music video. Ilalagay namin yung pangalan nyo or logo nyo sa pinakadulo ng kanta. Sa lahat ng interesado, pwedeng mag-message sa Facebook page ng Ang Ninuno. Makikita ang link sa comment section. Maraming salamat mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arturo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Tay, una na po kami sa bundok ha. Medyo malaking puno po kasi yung tutumbay namin eh. Wika ni Arturo. O sige, ako na magdadala ng babaonin nating pagkain. Susunod na lang ako doon. Wika ng ama ni Arturo na si Mang Manuel. Kapwa naninirahan sa paanan ng kabundukan. Malapit ito sa karagatan. Ang pangunahing ikinabubuhay ay pagtotroso at paggawa ng bangka. Kilala bilang mahusay na karpentero itong si Manuel. Kadalasan itong ipinapatawag ng mga kilalang tao para magpagawa ng bahay o kahit anong uri na may kinalaman sa kahoy. Ay nako, napakatigas talaga ng kahoy na to. Parang nagsisisi ako na tinanggap ko yung trabaho na to ah. Badong, pang ilang kadena na yung naputol natin? Tanong ni Arturo sa kaibigan na si Badong. Pangatlo na to, Arturo eh. At mukhang madadagdagan pa. Sino ba kasi yung kumontrata sa'yo? Tugon ni Badong. Si tatay kasi yung tumanggap ng trabaho. Ang dinig ko sa kanya, gagawin daw katawan ng bangka yung punong yan. Wika ni Arturo. Mukhang maraming pera yung taong kausap ng tatay mo ah. Biruin mo, kamagong, gagawin lang bangka. Ayos din eh no? Muling wika ni Badong. Maya-maya ay dumating na si Mang Manuel. Tay, mukhang malulugi tayo sa isang to ah. Pangatlong kadena na yung naputol namin, masyadong malaki yung puno. Tapos sobrang tanda nito tay. Solido yung tigas ng gitna eh. Wika ni Arturo. Eh ano, ang buong akala ko, may malaking butas yan sa gitna. Yun ang sabi ng may-ari ng punong ito eh. Talaga bang hindi kaya? Tanong ni Manong Badong. Alanganin na tay kung titigilan pa to eh. Delikado kung sakaling lumakas yung hangin. Baka matumba to sa mga kabayan. Siguro, unti-unti na lang natin, wala na eh. Andito na tayo eh. Wika ni Arturo. Inabot ng buong araw ang kanilang trabaho bago tuluyang matumba ang malaking puno ng kamagong. Ang problema na lang ng grupo kung paano ito maibababa. Halos 20 talampakan ang haba ng puno. Ang lapad naman ito, umaabot ng mahigit 6 na talampakan. Ito ang pinakamalaking puno ng kamagong na naputol nila Arturo. Hindi makapaniwala ang binatang nagawa nila itong matumba. O paano ba yan? Kailangan ko nang umuwi nang makapagluto ng hapunan. Sinong may iwan dito para bantayan ang mga troso? Tanong ni Manong Manuel. Siguro tayo ako na lang, may kailangan pa akong tabasin eh. Medyo maliwanag pa naman po. Kailangan kong matapos to para bukas hakutin na lang. Tugon ni Arturo. Nagpaiwan silang dalawa ni Badong upang tabasin ang malapad na tabla. Nang aksidenteng maputol ang lubid na pumipigil sa mga naputol na troso, dumausdos ito pababa ng burol kung nasaan sina Arturo at Badong. Huli na nang mapansin ni Arturo ang paparating na panganib.
Magugulungan ng troso si Badong. Nasa alanganing posisyon. Kaya hindi kaagad nakaalis ang Ginoo. Panandaliang nagbalik sa alaala ng binata ang sinabi nito. Kailangan kong kumayod para sa 2 anak ko, Arturo. Kaya kahit gaano kahirap ang trabaho, kakayanin ko. Hindi nagdalawang isip si Arturo na iharang ang sarili sa rumaragasang troso para mailigtas lamang ang kaibigan. Hindi na alintana ng binata ang maaaring mangyari. At ang huling natatandaan nito, ang boses ni Badong na humihingi ng tulong. Nasaan ako? Teka, anong nangyari? Nasaan si Badong? Wika ni Arturo habang pilit na bumabangon. Nandito ka sa ospital, Arturo. Huwag ka munang kumilos. Malala ang tama ng binti mo. Ang sabi ng doktor, maaaring maputol kapag hindi naagapan. Wika ni Manong Manuel. Maya-maya pa ay pumasok sa silid si Badong. Mabuti naman nagising ka na. Akala ko matutuluyan ka na, Arturo eh. Salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, malamang naulila na sa amang mga anak ko eh. Wika ni Badong. Salamat naman nakaligtas ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari sa'yo eh. Hindi kayang dalhin ng konsensya kong makitang maulila ang mga anak mo. Tugon ni Arturo. Sa totoo lang pare, ako yung binabagabag ng konsensya ko eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mapapahamak ng ganyan. Muling wika ni Badong habang pinagmamasdan ang mga paa ni Arturo. Ano ka ba naman pare, binti lang yung mawawala sa akin, buhay pa ako. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kaya pa namang magtrabaho ng mga kamay ko eh. At isa pa, ako yung naglagay sa'yo sa ganong sitwasyon eh. Kaya ako din na may kasalanan. Wika ni Arturo. Huwag ka naman ganyan pare. Ginusto ko din naman yung trabaho na yun eh. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Ako yung naging pabaya eh. Hindi ako nag-ingat. Muling wika ni Badong. Kagad namang sumingit sa usapan si Manong Manuel. O siya, tama na yan. Nangyari na ang dapat mangyari. Hindi na natin mababawi pa. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos at pareho kayong buhay. Wika ng matanda. Ilang araw ang nakalipas. Nakalabas ng ospital si Arturo. Maswerte ang binata dahil hindi tuluyang naputol ang paa nito. Maswerteng hindi nadurog ang mga buto ng binata. Ayon sa doktor, may posibilidad na muli itong maghilom. Habang nagpapagaling, tumutulong si Arturo sa ama sa paggawa ng bangka. Nang araw na yun, dumalaw ang may-ari at nakita ang kalagayan ng binata. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Arturo. Hindi ko alam na ganito pala kalala ang naging sitwasyon mo. Pero humanga ako sa pinakita mong kabayanihan. Bihira mga taong kagaya mo. Handang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng iba. Wika ng matanda na ang pangalan ay Mang Lucio. Matalik na kaibigan ng kanyang ama. Masasabing isa sa pinakamayamang tao sa kanilang bayan. Nagmamay-ari ito ng malawak na lupain. At isa sa mga yon, ang lugar kung saan nila pinutol ang puno ng kamagong. Mag-isang nagtatrabaho si Arturo ng mga sandaling iyon. Dahil pumunta sa bayan ang ama upang mamili ng mga kakailanganing gamit. Humanga si Mang Lucio dahil sa kabila ng naging kalagayan ni Arturo, hindi pa rin nawala ang kahusayan nito sa pagtatrabaho. Magsabi ka lang kung may maitutulong ako, ha? Kahit ano, Arturo, hindi ka magdadalawang salita sa akin. Ang dapat sa mga taong kagaya mo, pinibigyan ng gantimpala. Bueno, mauuna na ako, ha? Pakisabi na lang sa iyong ama na dumalaw ako. Wika ni Mang Lucio. Naku Manong Lucio, hindi na po kailangan at isa pa. Malaking pasalamat ko na sa Diyos ang pangalawang buhay na binigay niya. Wala na po akong hihilingin pa. Tugon ni Arturo.
Hindi, Arturo. Kung tutuusin, kulang pa ang pangalawang buhay na sinasabi mo. Kaya umasa kang sa susunod na mga araw, may mangyayaring maganda sa'yo. Muling wika ng matanda matapos ay umalis na ito. Hindi na nagawa pang magsalita ng binata. Napangiti na lamang ito. Ay sana, magdilang anghel si Manong. Wika ni Arturo sa sarili. Pagsapit ng hapon habang nagpapahinga, biglang nakaramdam ng malakas na pagkirot sa binti ang binata. Halos mapasigaw ito sa sakit. Hanggang sa hindi na kinaya at nawala ng malay. Nang magising ito ay nasa loob na ng kwarto. Masyado mong puwersa ang sarili mo sa trabaho. Alam mo naman na hindi pa magaling ang binti mo eh. Wika ni Manong Manuel. May hinahabol po kasi tayong gawa, tay. At isa pa, ayoko ding maging pabigat. Kaya hayaan nyo na ako makatulong. Normal lang naman siguro na sumakit ang binti ko kasi nakalimutan kong inumin yung gamot ko eh. Pagdadaylan ni Arturo. Hindi ka mawawalan ng malay kung simpleng sakit lang ang naramdaman mo. Kilala kita, Arturo. Simula bata ka, madalas mong tinitiis ang sakit na nararamdaman mo. Ni minsan, hindi kita narinig na umiyak sa simpleng sakit lang. Muling wika ni Mang Manuel. Hindi ko nga po alam kung ano yung nangyari. O nga po pala, dumaan si Mang Lucio para tignan yung pinapagawa niyang bangka. Nag-usap po kami sandali tapos nung umalis siya, bigla ko nakaramdam ng matinding sakit sa binti ko eh. Yun po yung huli kong naaalala, tay. Wika ni Arturo. Sigurado ka ba? Anong kalokohan na naman yung ginawa ni Lucio? Wika ng matanda. Kagad itong tumayo upang lumabas ng silid. Ngunit pinigilan ito ng binata. Teka tay, saan naman po kayo pupunta? Wala pong kinalaman si Mang Lucio dito. Wika ni Arturo. Hindi mo kilala ang taong yon. Siguradong may ginawa siya sa'yo. Yon ang gusto kong malaman. Wika ni Manong Manuel. Muli itong naupo at nagkwento. Ayon sa matanda, hindi pangkaraniwang tao ang kaibigan. Mula sa mahabang linya ng mga sigbinan ang matanda. Maliban pa dito, isa ding kilalang mambabarang ang ama nito. Maraming nalalamang sumpa at orasyon ng matanda. Karamihan sa mga ito, nagdudulot ng pinsala sa kapwa. Minsan itong napatunayan ni Manong Manuel. Aatras tayo ng maraming taon. Nang mga sandaling ito, kapwa binata ang magkaibigang si Lucio at Manuel. Madalas magkasama sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa kalokohan. Nakailigan ng mga ito ang pagsusugal. Madalas nakikidayo sa mga lamay at kung saan-saang sabungan. Madalas nananalo ang mga ito kaya madalas ding napapaaway dahil dito. Kamunti ka na tayo doon ah. Mabuti na lang nagawa pa nating iwasan yung mga taong yon. Wika ng binatang si Lucio. Ano ba kasi ang ginawa mo at nagalit sila ng ganun? Alam mo minsan, Lucio, nakukonsensya na ako sa ginagawa natin eh. Lalo na sa mga peryahan, parang nalulugi sila sa atin eh. Tugon ni Manuel. Hindi ka dapat makonsensya sa ginagawa natin. Bagay lang sa kanila ang ganun, ano? Pandaraya yung ginagawa nila sa mga tao. Ayos lang naman siguro paminsan-minsan, bawian din sila. Wika ni Lucio. Hindi ko nga alam kung anong ginawa mo eh. At paanong lagi kang nananalo sa mga sugal? Wika ni Manuel. Pinaliwanag ni Lucio ang taglay na kakayahan. Nung una ay hindi pa naniniwala si Manuel. Ngunit kalaunan,
unti-unti nitong napatunayan na totoo ang sinasabi ng kaibigan. Ito ay nang minsang mahulaan nito ang mananalong manok sa isang sabungan. Hindi lang isang beses ito nangyari, kundi sa buong suldata. Napakagaling mo naman. Natsambahan mong manalo sa 10 suldata. Paano mo ginawa yun? Tanong ni Manuel. Paring Manuel naman, parang bago ng bago eh. Di ba nasabi ko na sa'yo, may alaga akong nabubulong sa akin ng mga numero. Ayaw mo kasing maniwala eh. Hawak-hawak mo na nga yung pera na napalalo na natin eh. Wika ni Lucio. Hindi naman sa hindi ako naniniwala pare. Pero paano nangyari yun? Muling tanong ni Manuel. Dito na napilitan si Lucio na sabihin sa kaibigan ang katotohanan. Kagaya ng inaasahan nito, hindi naniwala si Manuel. Ngunit nang ipinakita ni Lucio ang alagang sigbin, saka palang nakumbinse ang kaibigan. Sa pagtagal ng panahon, nagsawa ang dalawa sa paggawa ng kalokohan. Piniling mamuhay ng maayos. Kapwa nagkaroon ng sariling pamilya, ngunit hindi pinalad na biyayaan ng anak si Lucio. Samantalang si Manuel naman, biniyayaan ng 2 anak. Isa na dito ay si Arturo. Alam mo, maswerte ka dahil nagkaroon ka ng anak. Siguro nga ito yung sumpa ng pagkakaroon ng kapangyarihan mula sa sigbin. Hindi ko naman hinihingi na maging mayaman. Gusto ko lang ng simple at tahimik na buhay kasama ang pamilya ko. Wika ni Lucio. Alam mo pare, may dahilan kung bakit hindi ka nagkakanak. Kaya huwag kang mainggit sa akin ano. Pareho tayong mayaman sa sarili nating paraan. Wika ni Manuel. Ang kinakatakot ko, walang magmamana ng lahat ng meron ako. Pero tama ka. Masyado pang maaga para alalahanin ang bagay na yan. Wika ni Lucio. Hindi naputol ang pagkakaibigan ng dalawa. Dahil walang anak. Tinulungan nito si Manuel sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangkabuhayan. Ngunit dahil sa kabaitan ni Lucio, hindi may iwasan ang mga taong nagsasamantala. Hindi ito pinapalampas ng Ginoo. Isang umaga, habang nagtatrabaho, narinig nito ang pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan. Ayon sa mga ito, may natagpo ang bangkay sa kagubatan. Walang nakitang palatandaan ng kahit anong ginamit na sandata, maliban na lang sa maliliit na sugat na mistulang marka ng kagat ng hayop. Kagad pumasok sa isipan ni Manuel ang kaibigan dahil ang taong namatay, isa sa mga kausap ni Lucio tungkol sa kanyang negosyo na pagbebenta ng troso. Umamin ka nga sa akin. Hindi ba yung taong namatay, isa yun sa mga kausap mo nung nakaraang araw? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Manuel. Hindi makapaniwala si Lucio na kukumprontahin siya ng kaibigan. Pare, siya nga yung kausap ko. Pero wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Kahit ako nagulat din eh. Wika ni Lucio. Ngunit hindi naniwala si Manuel. Pwede ba Lucio? Tayong dalawa lang nandito. Para namang hindi kita kilala. Alam ko ang tabas ng ugali mo. Tugon ni Manuel. Napabuntong hininga si Lucio. Napilitang aminin sa kaibigan na siya nga ang may kagagawan ng pagkamatay ng lalaki. Oda. Ako yung may gawa. Kasalanan din naman niya eh. Pinagkatiwalaan ko siya sa negosyo ko, pero anong ginawa niya? Tinakbo yung pera ko eh. Alam mo naman na ang ayaw ko sa lahat, yung niloloko ko, hindi ba? Wika ni Lucio. Napailing na lang si Manuel. Bagaman masama ang ginawa ng kaibigan,
Alam nitong may dahilan kung bakit niya ginawa ang bagay na yun. Balik tayo sa kasalukuyan. Nung una, natatakot ako sa totoong pagkatao ng kaibigan ko. Pero katagalan nasanay na din ako eh. Kaso nga lang yun yung una at huling nalaman ko na may pinatayong alagang sigbi ni Manong Lucio mo. Wika ni Manong Manuel. Sigbin? May mga alagang sigbin si Manong Lucio? Tanong ni Arturo. Oo Arturo, may alagang sigbin si Lucio. Hindi lang isa, kundi isang buong kawan. Ito ang dahilan ng kanyang pagyaman. Maliban pa sa minana mula sa mga magulang, may sarili din siyang ari-arian. Tugon ni Mang Manuel. Buti pa si Manong Lucio walang pinoproblema. Siguro kahit isang araw sa buhay niya, hindi yan nag-alala na walang kakainin sa isang buong araw eh. Wika ni Arturo. Diyan ka nagkakamali, anong walang problema? Alam mo ba kung anong pinakamalaking problema ng taong yon? Tanong ni Manong Manuel. Hindi po eh. Wala naman akong nakikitang dahilan para mamroblema siya. Kahit anong bagay, wala naman talaga eh. Ang ibig ko pong sabihin, nasa kanya na yung lahat ng posibleng hanapin ng mga gaya natin eh. Eh ano pang iisipin niya? Tugon ni Arturo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mag-ama, biglang pumasok sa silid si Mang Lucio. Seryoso ang mukha nito. Direktang nakatitig kay Mang Manuel. Bahagyang kinabahan si Arturo sa pag-aakalang nagalit ito dahil narinig ang usapan nilang mag-ama. Mukhang kanina ko pa nararamdamang pinag-uusapan niyo ka. Kaya nagpa siya akong dumaan. Ito Arturo, kainin mo. Nang mainitan niyang sikmura mo. At ikaw naman Manuel, bakit sinabi mo sa anak mo ang sekreto ng pagyaman ko? Tanong ni Mang Lucio. Hindi naman nakapagsalita si Mang Manuel sa pag-aakalang galit ang kaibigan. Nakahinga ng maluwagang matanda nang bigla itong tumawa ng malakas. Tignan mo nga yung itsura mo sa salamin. Para kang nabuhusan ng nagyeyelong tubig. Nagbibiro lang ako. At Arturo, sinong nagsabi sa'yo na wala akong pinoproblema? Ilang taon ko na kayang iniisip kung paano ko susolusyonan ang problemang yon. Wika ni Mang Lucio. Ano naman po yung problema niyo, Mang Lucio? Tanong ni Arturo. Hindi ko alam kung sino ang gagawin kong tagapagmana dahil wala naman akong anak. Ayoko ipagkatiwala sa pamilya ng asawa ko ang lahat. Mga sakim sila. Walang pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Iniisip lang nila ang kasalukuyang sitwasyon ni hindi nila inaalala ang hinaharap. Tugon ni Mang Lucio. Ganun po ba? Huwag kang mag-alala, Manong. Alam ko makakakita ka rin ng karapat-dapat. Wika ni Arturo. Ang totoo niyan, nakakita na ako. Inaantay ko lang ang tamang pagkakataon. Kailangang handa siya para sa magiging responsibilidad. Sa ngayon, nakikita kong malaki ang posibilidad. Pero kailangan ko pa ring magpakasigurado. Alam mo na, hindi na ako maaaring magsisi kapag nasa loob na ako ng nicho. Tugon ng matanda. Matapos silang makipag-usap sa doktor. Ayon dito, normal lang ang matinding pagkirot ng sugat dahil naghihilom ng mabilis ang mga buto ni Arturo sa binti. Bagay ni pinagtataka ng mga eksperto. Inanyayaan pa nila ang binatang magpunta sa ospital upang masuri ng lubusan ang kondisyon. Dahil noon pa lang sila nakakita
ng napakabilis na paggaling ng nabaling buto. Pero tumanggi ang binata dahil marami itong trabahong nag-aantay. Walang nagawa ang ospital dahil hindi naman nila mapipigilan si Arturo kung ayaw nito. Habang tumatagal, unti-unting gumagaling ang binti ni Arturo hanggang sa nakakapaglakad na ito ng walang saklay. Unti-unti ay bumalik si Arturo sa pagtuturoso. Isang hapon habang pababa ng kabundukan, sinalubong sila ng isa sa mga tauhan ni Mang Lucio na itago na lang natin sa pangalang Dario. O Arturo, pababa na pala kayo. Tapos sabay mga kahoy na pinapatabas ni Mang Lucio? Tanong ni Dario. Nagkatinginan si Badong at Arturo dahil kakababa lang ni Mang Lucio galing sa lugar. Ang totoo niyan, Dario, kakagaling lang ni Mang Lucio dito eh. Kaya nagtataka ako kung bakit ka nandito. Tugon ni Arturo. Ano kasi, pinapasigurado lang ng matanda na maayos ang pagkakatabas niyo ng mga kahoy. At saka bakit ba masyado kang matanong? Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang namamahala sa trosuhan. Karapatan kong malaman kung nagtatrabaho kayo ng maayos o hindi. Wika ni Dario. May sira pala yung ulo nito eh. Sino bang umaangkin sa posisyon mo? Sa'yo na yan, no? Isaksak mo sa baga mo. Total, nandito ka na rin lang. Di tignan mo na lang. Ito, pagod na nga sa trabaho tapos makakasalubong ka pa ng buhaya. Tugon ni Badong. Hoy, Tabachoy, anong sinasabi mo? Sinong buhaya? Tanong ni Dario. Ramdam ni Arturo ang tensyon sa pagitan ng dalawa, kaya inawat niya ang mga ito. Tama na yan, sige na Dario. Kung gusto mong tignan yung trabaho namin, walang problema. Mauna na kami ah. Marami pa kaming gagawin sa bahay. Wika ni Arturo. Ngunit sa halip na magpaawat, kwinelyohan ni Dario ang binata. Isa ka pang pilantod ka. Huwag mong isipin na porket kaibigan ng tatay mo ang amo natin, mas nakakalamang ka. Ako pa din ang pinaniniwalaan ni Mang Lucio kung sakaling magkaroon ng anomalya sa negosyo. Wika ni Dario. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Wala namang umaagaw sa posisyon mo eh. Kaya bitawan mo na ako bago pa lumala yung sitwasyon. Siguradong hindi mo magugustuhan ang mga mangyayari. Wika ni Arturo. Kagad itong itinulak ni Dario, dahilan para matumba ang binata. Dito na lalong nagalit si Badong. Sinuntok nito si Dario. Bumagsak ito. Nanlaki ang mga mata dahil nalagas ang ngipin nito sa harap sa lakas ng pagkakasuntok ni Badong. Alam mo nang may kapansanan si Arturo, nagawa mo pang itulak. Anong klaseng tao ka? Pasensyahan tayo pero hindi na kita papalampasin. Wika ni Badong. Napasigaw naman sa sobrang takot si Dario sa laki ng katawan ni Badong. Alam niyang wala siyang panama dito at siguradong bugbog sarado siya. Mabuti na lang, kagad naawat ni Arturo ang kaibigan at nakinig naman ito. Pagdating sa tahanan ng binata, saktong naroon si Mang Lucio. Narinig nito ang malakas na usapan ng magkaibigan. Pagpasok pa lang sa bodega, kagad sinalubong ng matanda ang dalawa. Malayo pa lang kayo. Narinig ko na ang usapan niya. Anong nangyari? Sino ang kaaway mo, Badong? Tanong ni Mang Lucio. Nakasalubong po namin si Dario. Inutusan niyo daw na tignan yung trabaho namin sa bundok. Kaso po ininsulto kaming dalawa ni Badong eh.
Kaya hindi na nakapagpigil tong isang to. Ayun, nag-aladentista. Binunutan ng ngipin si Dario gamit ang kamao. Pagpapaliwanag ni Arturo. Ay Manuel, nakita mo bang dumaan dito si Dario? Kanina pa tayo dito eh. Simula nang bumaba ako sa bundok. Hindi pa ako maalis dito sa bodega. At saka, wala naman akong inutos sa taong yon. Wika ni Mang Lucio. Huminto sa pagtatrabaho si Mang Manuel. Hindi ko rin namalayang dumaan yung taong yun dito. Aba, mukhang may naliligaw na naman na kambing ah. Tugon ni Mang Manuel. Huwag muna tayong mag-isip ng kung ano. Malalaman natin mamaya kung ano talaga ang pakay ng taong yon. Sa ngayon, ayusin niyo muna ang mga sarili niyo at magpahinga. Lalo ka na Arturo. Masyado mong pinepuwersa yung binti mo. Wika ni Mang Lucio. Matapos maglinis ng katawan, muling bumalik sa bodega si Arturo upang tumulong sa ama. Si Badong naman ay umuwi sandali upang makapagpalit ng damit. Arturo, sabihin mo sa akin kung ano pa ang sinabi ni Dario. Tanong ni Mang Lucio. Wala naman na po Manong eh. Kung ano po yung nasabi ko sa inyo, yun lang po yun. Bakit po Manong, may problema po ba? Tanong ni Arturo. Isa si Dario sa mga binabantayan kong tauhan. Simula nang siyang mamahala ng trosuhan, marami nang nagrereklamo. Kulang ang kanilang parte, kahit tama naman ang bilang ng mga trosong kanilang naibababa sa bayan. Pagpapaliwanag ni Mang Lucio. Ganun po ba? Pati kami. Mukhang gustong onsehan ng taong yun ah. Pero wag po kayo mag-alala Manong. May mga lista kami ni Badong. Alam namin ang bawat sukat ng tabla at mga trosong naroon, kaya hindi niya kami maiisan. Wika ni Arturo. Alam mo Arturo, may naisip ako eh. Bakit hindi ikaw ang magbigay ng parusa sa kanya kung sakaling mapatunayan na niloloko niya ako? Wika ni Mang Lucio. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi nito lubos akalain na sasabihin nito ni Mang Lucio. Pero Manong, paano ko naman gagawin yun? Pareho nyo lang kaming trabador eh. Wika ni Arturo. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. Akong bahala. Tugon ng matanda. Sumunod naman si Arturo sa sinasabi nito. Pagdating sa mansyon ni Mang Lucio, dinala nito ang binata sa isang silid sa pinakailalim ng bahay. Nagulat si Arturo dahil napakaraming tapayan ang nakakalat doon. Nakaamoy ito ng hindi kaaya-ayang sangyo. Gumagawa po ba kayo ng bagoong Manong? At sakang daming tapayan dito. Saan po ba nanggagaling yung amoy na yun? Tanong ni Arturo. Napangiti ang matanda dahil talagang walang kaalam-alam si Arturo tungkol sa pagkatao nito. Hindi Arturo. Nakwento na sa'yo yung tungkol dito, hindi ba? Ang mga tapayang yan, ang tahanan ng mga alaga kong sigbin. Nandito ka ngayon dahil ikaw ang napili kong magmana ng lahat ng ito. Wika ni Mang Lucio. Nagulat si Arturo sa sinabi ng matanda. Po, bakit naman po ako'y napili nyo? Hindi nga ako makapaglakad ng maayos eh. Tugon ni Arturo. Hindi ka tangi ang pisikal ang tinitignan o batayan sa pagpili ng magiging susunod na sigbinan, kundi ang kalooban, at lahat ng katangian na ito nakita ko sa iyo. Kaya sana tanggapin mo ang pamana dahil hindi na ako magtatagal Arturo. Siguro napapanahon na
para ipasa sa tamang tao ang lahat ng kakayahan ko at ang bertud na ito. Tugon ng matanda. Hindi makapagsalita si Arturo. Nabigla ito sa lahat ng sinabi ni Mang Lucio. Hindi ko po alam yung sasabihin ko, Manong eh. At lalong hindi ko po alam yung gagawin ko sa mga to. Paano kung tatanggapin ng isang pamana na wala naman akong kaalam-alam? Tanong ni Arturo. Kusang darating sa iyo ang lahat kaya huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka naman papabayaan ng mga sikpin. Sila ang magtuturo sa iyo ng mga dapat mong gawin. Tugon ni Mang Lucio. Sabay abot ng maliit na bato kay Arturo. Nang mahawakan nito ng binata, isa-isang naglabasan sa tapayan ang mga sigbin. Mabilis ding naglakad palabas ng kwarto si Mang Lucio at nagsalita. Ngayon ipakita mo sa kanila na ikaw ang bagong Panginoon. Mauuna na ako, Arturo. Kailangan ko nang magpahinga. Pakisara na lang ang pintuan paglabas mo ng bahay. Wika ni Mang Lucio. Biglang nakaramdam ng takot ang binata. Unti-unting lumalapit sa kanya ang mga nilalang. Napatras ito hanggang sa marating ang hagdanan. Hindi sinasadyang matalisod ang binata. Hindi na nagawa pang makatayo. Gumapang sa kanyang binte ang isa sa mga sigbin at bigla siyang kinagat. Napasigaw si Arturo dahil sa sobrang sakit. Nawalan ito ng malay sa sobrang takot. Ilang minuto ang nakalipas ay muli itong nagbalik sa ulirat. Nakita ang sariling nakaiga sa mahabang upuan sa sala ni Mang Lucio. Sa wakas, tapos na ang ritual ng pagkilala. Ikaw na ang bagong Panginoon ng mga sigpin na ito. Naway gamitin mo sa kabutihan ang kakayahang ipinagkaloob nila sa iyo. Wika ni Mang Lucio. Magulo pa din ang isipan ni Arturo ng mga sandaling iyon. Ngunit pilit nitong inunawa ang mga sinasabi ng matanda. Anong ritual ng pagkilala, Manong? Nawalan lang naman ako ng malay sa silong ng bahay eh. Paano po nangyari yung sinasabi nyo? Tanong ni Arturo. Sa pagkagat sa iyo ng isa sa mga sigbin, nangangahulugan ng pagtanggap. Ngayon, kung hindi ka pa rin naniniwala, bakit hindi mo subukan? Tanong ni Mang Lucio. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sinunod ni Arturo ang sinabi ng matanda. Naisip nito ang amang nagtatrabaho sa kanilang bodega. Alam ko na po yung gagawin. Hindi ko alam kung bakit ako biglang nagkaroon ng interes. Pero sige, susubukan ko po yung sinabi nyo. Wika ng binata. Dali-dali itong umuwi at pagdating sa tahanan, nakita nitong tuloy pa rin sa pagtatrabaho ang ama. Sa pagkakataong iyon naroon si Badong. Nagsusukat ito ng mga kahoy na gagamitin sa ginagawang bangka. O pare, saan ka galing? Tanong ni Badong. Doon lang kina Mang Lucio. May pinapagawa lang sa akin. Tay, kami na po yung magpapatuloy ng gawain. Magpahinga na po muna kayo. Wika ng binata. O siya, sige, medyo nanlalabo na rin yung mga mata ko eh. Madilim na kasi. Mamaya magkamali pa ako ng sukat. O sige ha, maiwan ko na kayo. Tugon ni Mang Manuel. Nang makapasok ito sa kanilang tahanan, kinausap ni Arturo si Badong. Hindi pa ba dumadaan si Dario pabalik? Tanong ni Arturo. Hindi pa naman pare. Bakit? Wala naman, natanong ko lang. Kasi baka manggulo yun dito eh.
Sandali lang pare ha. May kukunin lang ako sa loob ng bahay. Pag-uusap ng dalawa. Pumasok sa tahanan si Arturo. Nakitang kumakain ang ama. Napangiti ito dahil walang alam ang matanda sa susunod na mangyayari. Inantay ni Arturo na makatulog si Mang Manuel at saka ito bumalik sa bodega. Nang mga sandaling iyon, patuloy pa rin nagtatrabaho si Badong. Hindi kalayuan, natanaw ng binata ang mga ilaw pababa ng bundok. Alam nitong si Dario na ang paparating. Matyagang nag-abang si Arturo sa pangkat. Laking pasasalamat nito dahil umiwas ng daan si Dario. Nang mapagtantong walang mang-iistorbo sa gagawin, sinubukan nitong tawagin ang isa sa mga sigbin. Laking tuwa ni Arturo dahil biglang nagpakita mula sa sukal ang nilalang. Nabanggit din ni Mang Lucio ang isa pang kakayahan ng mga sigbin. Ito ay pagalingin kung sino man ang makagat nila. Ito rin ang dahilan ng napakabilis na paghilom ng nabaling binti ng binata. Lahat ng sekreto ng mga sigbin, ibinunyag ni Mang Lucio sa kanya. Ito ang gusto niyang sabukan. May iniindang karamdaman si Mang Manuel. Balak niya itong pagalingin gamit ang kakayahan ng mga sigbin. Inutusan ng binata ang nilalang na pumasok sa silid. Habang pinakikiramdaman si Badong na nooy abala pa rin sa pagtatrabaho. Ilang minutong nakalipas, lumabas ang sigbin at bumalik sa kanya. "Kaibigan, nagawa mo na ba yung sinabi ko?" Tanong ng binata. Idinikit ng nilalang ang ulo sa binti ni Arturo na ang ibig sabihin, natapos niya na ang pinapagawa nito. Muling bumalik sa pagtatrabaho si Arturo. Kinabukasan paggising ng ama, kagad nitong pinuna ang binata. Aba, buong gabi ba kayo nagtrabaho ni Badong? Inaabuso mo na naman yung katawan mo, Arturo, ha? Wika ni Mang Manuel. Hindi naman po tay. Nakaidlip kami ni Badong ng ilang oras. Nga po pala, kumusta po yung balakang nyo? Masakit pa rin ba? Tanong ni Arturo. Medyo. Ay, teka, o nga no. Hindi na sumasakit yung balakang ko, ah. Abay mala. Mukhang magaling na rin yung likod ko. Wika ni Mang Manuel. Napangiti na lang si Arturo dahil napatunayan nitong totoo ang sinasabi ni Mang Lucio. Matapos mag-agahan, pinuntahan nito ang tahanan ng matanda. Pag-akyat ni Arturo sa sala, napansin nitong bukas ang silid ni Mang Lucio, ngunit wala doon ang matanda. Nilibot nito ang buong bahay hanggang sa madako ang binata sa silid-aklatan, kung saan natagpuan nito nakahandusay sa sahig si Mang Lucio. Hawak-hawak nito ang isang sulat. Tinignan ng binata kung may sugat ang matanda, ngunit wala itong nakitang anumang pinsala. Dali-daling humingi ng tulong si Arturo, ngunit nang dumating sa ospital, sinabi ng mga doktor na wala na ang matanda. Hindi matanggap ni Arturo ang nangyari. Maging si Mang Manuel, hindi rin makapaniwalang patay na ang matalik nitong kaibigan. Wala man lang paiwatig ang taong to. Sinong mag-aakala na may dinaramdam pala siya? Wika ni Manong Manuel habang nakatayo sa kabaong ni Mang Lucio. May iniwan siyang sulat, tay. Hindi ko pa nababasa eh. Tugon ni Arturo. Basahin mo. Baka sakaling may sinabi siya tungkol sa biglaan niyang pagkamatay. Sira ulo kasi tong batandag to eh.
Dali-daling kinuha ni Arturo ang sulat. Nagulat ang binata dahil para ito sa kanya. Nilalaman ng sulat na yon ang huling testamento ng matanda, ang pamamahala ng kanyang ari-arian, maging ang pagpapamana ng kanyang mga alagang sigbin. Ikaw ang napili ni Manong Lucio na magmana ng ari-arian niya, Arturo. Alam mo bang ibig sabihin nun? Pagmamay-ari mo na ang halos kalahati ng bayang to. Mayaman ka na, pare! Wika ni Badong. Pinigilan ni Arturo ang kaibigan dahil maraming tao ang nakikinig. Ano ka ba naman, Badong? Pwede ba hinaan mo yung boses mo? Wika ni Arturo habang tinatakpan ang bunganga ng kaibigan. Pasensya na, pare. Hindi ko lang mapigilang matuwa eh. Sa wakas makakaahon ka na din sa hirap. Tugon ni Badong. Alam ko, pare, pero hindi ko tinitignan ang mga ari-arian na yan. May mas mahalagang dahilan si Mang Lucio kung bakit ako yung pinili niya na magmana ng lahat ng to. Wika ni Arturo. Teka, may nabanggit sa sulat tungkol sa pagiging... Biglang tinakpan ni Mang Manuel ang bunganga ni Badong. Napakaingay mo talagang tao ka. Oo, totoo ang lahat ng nabasa mo. Kaya huwag ka nang mag-ingay. Hanggat maaari, itiko mo yung bibig mo. Wika ni Mang Manuel. At habang nag-uusap, biglang dumating ang grupo ni Dario. Dali-dali itong lumapit sa kabaong ni Mang Lucio. Umiiyak ito habang yakap-yakap ang kabaong. Napatingin sina Arturo at nanahimik. Pinakiramdaman nito ang susunod na gagawin ni Dario. Nandito na pala yung buhaya. Aba, kuluin mo yun. Umiiyak pa. Sinadyang ilakas ni Badong ang boses para mapansin siya ni Dario. Anong sinasabi mo, Tabachay? Sinong buhaya? Alam mo ang kapal ng mukha mong tumungtong sa pamamahi na to eh. Aba, nandito din pala ang matalik na kaibigan ni Mang Lucio. Anong ginagawa niyo dito? Huwag niyo sabihin makikihati kayo sa kayamanang naiwan ng matanda. Wika ni Dario. Nanlaki ang mga mata ni Arturo sa sinabi nito. Biglang nag-init ang tenga ng binata. Nang tumayo na ito, hinawakan ni Mang Manuel ang kanyang kamay. Hayaan mo na siya, Arturo. Bakit, Dario? Yun din ba ang sadya mo? Tanong ni Mang Manuel. Kaya ako nandito dahil alam ko, ako lang ang pinagkakatiwalaan ng matanda sa lahat ng kanyang ari-arian. Dahil ako lang naman ang nanatili sa tabi niya. Tugon ni Dario. Bagyang natawa si Arturo sa mga narinig. Alam mo, Dario, wala namang masama sa, alam mo yun, yung mangarap ka. Pero kung ako sa'yo, ititigil ko na yung kaibangan na yan. Mapapahiya ka lang. Wika ni Arturo. At sino sa tingin mo magmamana ng lahat ng ito? Ikaw, si Mang Manuel. Pwede naman kayong umasa. Hindi na nagsalita pa si Mang Manuel. Nang gabing yun, dumating ang abogado ng matanda. Inabot ni Arturo ang naiwang sulat ni Mang Lucio. Naparito ako para kausapin ang mga susunod na taong babanggitin ko ang pangalan. Dario at Arturo, nandito ba kayo? Wika ng abogado. Sumagot ang dalawa. Matapos ay inaya sila ng abogado sa isang kwarto. Ano sir? Babasahin mo na ba yung huling habilin ni Mang Lucio? Sa palagay ko, hindi na kailangan marinig ng kasama ko mga yan. Mapapahiya lang to eh.
Napangiti lang ang abogado sa sinabi ni Dario. Sinabihan nitong maupo. Nakangiti lang si Arturo habang pinagmamasdang mapahiya si Dario. Naparito ako dahil sa kailingan ng aking amo, si Mang Lucio. O tama ka, Dario. Babasahin ko ang huling habilin ng matanda. Makinig kayong mabuti para malinaw ang lahat sa inyo. Wika ng abogado. Binasa ang kasulatan ni Mang Lucio. Ang lupa at bahay, iiwan ko kay Arturo, na anak ng matalikong kaibigan na si Manuel. Ang tresohan, pagawaan ng bangka, ihabilin ko sa aking kaibigan. Wika ng abogado. Pasalamat kayo. Ibinigay pa sa inyo ng matanda mga ari-ariang yon. Kung sa bagay, diyan naman kayo magaling. Sige, ano pang susunod? Wika na Dario. Nakatitig lang ang abogado kay Arturo. Laking gulat ng binata dahil bigla itong kumindat. Ang lahat ng ari-ariang sumasakop sa halos kalahati ng bayan, iiwan sa pangalan ni... Biglang tumalon si Dario sa pag-aakalang pangalan niya ang babanggitin ng abogado. Gaya ng sinasabi ko sa iyo, Arturo, ang ganyan ka lang sa pagtotroso. Hindi ko nga alam kung bakit nakatingin ka pa sa akin ng diretsyo eh. Bakit hindi ka kumuha ng basahan? Punasan mo yung sapatos ko. Wika ni Dario. Kaagad siyang pinatahimik ng abogado. Teka, sandali lang. Hindi nga nagkamali ng desisyon ng matanda. Ngayon pa lang, nagpapakita ka na ng totoo mong pagkatao. Kaya pala'y pinangalan niya ang lahat ng ari-arian kay Arturo. Maging ang lupaing kinatitirikan ng bahay mo. Pagmamay-ari ng binatang ito. Epektibo ngayong oras at araw. Wika ng abogado. Sabay lagda sa kasulatan. Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Dario nang marinig ang sinabi ng abogado. Hindi to makapaniwalang ganun ang kakalabasan. Salamat ka. Nagkaroon pa ako ng awa sa'yo dahil matagal kang nanilbihan sa amo ko. Eto ang 50,000. Magpakalayo-layo ka sa lugar na to. Isipin mo mga maling nagawa mo. Wika ng abogado. Teka, sandali. Hindi totoo yung sinasabi mo. Ako'y nagpakahirap sa lahat eh. Ako ang... Ikaw ang nagulimbat ng halos kalahati ng dibidendo na mga manggagawa sa trasuhan. Akala mo hindi ko malalaman ang lahat ng yon? Pasensya na, Dario ha. Pero may mga mata ako sa paligid. At mismong si Mang Lucio nakatuklas ng kabalbalan mo. Wika ng abogado. Hindi na nakapagsalita pa si Dario. Dali-dali itong lumabas ng bahay at pinagbantaan si Mang Manuel. Tandaan mong matanda ka. Babalikan ko kayong lahat. Wika nito. Napakamot naman ng ulo si Mang Manuel. Wala itong alam sa mga nangyari. O teka, anong nangyari dun sa tagapagmana kuno ni Lucio? Tanong ni Mang Manuel. Maya-maya lumabas ng silid si Arturo. Hawak ang nilagdaang papeles. Matagal ka nang napipisil ni Tandang Lucio. Hindi pa nga lang siya sigurado. Pero 1 linggo ang nakakaraan, lumapit siya sa akin upang gawin ang huling habilin. Sa pagkakataong iyon, sigurado ang matanda na ikaw ang karapat-dapat na tagapagmana. Huwag kang mag-alala. Mananatiling sekreto ang tungkol sa mga sigbin. At sana naman, ako pa din ang maging abogado mo kung maaari lang naman. Wika ng abogado. Wala namang problema sa akin yung mga bagay na yun, sir. Masaya ako at may tapat na taong naglilingkod kay Mang Lucio. Pero ang inaalala ko ngayon, si Dario,
Paniguradong manggugulo yun. Tugon ni Arturo. Alam mo na ang dapat mong gawin. Sige na, mauna na ako. Luluwas pa ako ng Maynila eh. Muling wika ng abogado. Hindi nga nagkamali si Arturo. Dahil ng mismong araw ng libing, dumating si Dario kasama ang ilang kalalakihan. Anong sinabi ko sa inyo? Hindi ba babalikan ko kayo? Ngayon tignan natin kung may matira pa sa inyo pagkatapos ko kayong pulbusin. Wika ni Dario. Inutusan nito ang mga kalalakihan. Paulanan ng bala ang lahat ng naroon. Dali-dali namang hinawakan ni Arturo ang bertud na ibinigay sa kanya. Ilang sandali ang lumipas. Isa-isang nagbagsakan ang mga kalalakihan hanggang si Dario na lang ang naiwang nakatayo. Marami ang nasaktan ng mga sandaling iyon. Karamihan ay namatay. Tignan mo ang ginawa mo. Hindi sila dapat madamay dito eh. Dahil sa kasakiman mo sa pera, nagawa mong pumatay ng mga inosente. Ngayon mas lalo mo lang akong binigyan ng dahilan upang patulang ka. Wika ni Arturo. Huwag mo akong sisihin sa mga nangyari. Kasalanan mo kung bakit naganap ito. Kung hindi lang kayo dumikit sa matanda, ako na sana ang pinakamayamang tao sa bayang to. Tugon ni Dario. Talaga bang gusto mo ng kayamanan? Pwes ito, saluin mo. Wika ni Arturo. Sabay hagis ng bertud. Sinalo ito ng lalaki. Wala siyang kaalam-alam sa mga mangyayari. Isa-isang naglapitan sa kanya ang mga sigbin hanggang sa kinagat siya ng isa sa mga ito. Ngunit tila hindi nagustuhan ng nilalang ang lasa ng dugo ni Dario, kaya kinuyog ito ng mga maliliit na nilalang. Anong ginagawa mo sa akin, Arturo? Alisin mo mga impaktong to! Wika ni Dario. Ngunit hindi kumilos si Arturo. Sinubukan kong ibigay sa iyo ang pamana ni Mang Lucio. Pero pasensya na. Hindi ka karapat-dapat. Mapapasayo lang ang kayamanan ng matanda kung magagawa mong pasunurin ang kanyang mga alaga. Tugon ni Arturo. Tuluyang namatay dahil sa laso ng sigbin si Dario. Mabuti na lang. Nagsipag-alisan ang mga tao ng mga sandaling iyon. Kaya walang nakakita at nakarinig sa totoong nangyari. Makalipas ang ilang taon, ipinagpatuloy ni Arturo ang gawain ng matanda. Mas pinagbutihan nito ang pamamahala sa trosuhan. Kaya naman lalo pang lumago ang negosyo. Nagpatanim ng mga puno ang binata sa mga nakakalbong bahagi ng kanyang lupain bilang pamalit sa mga pinuputol nilang mga troso. Maraming natulungan si Arturo, lalo na ang mga may hirap na kababayan. Simulat sa pule, ito ang totoong adhikain ni Mang Lucio. Manong, ang daya mo naman. Binigyan niyo pa ako ng problema. Hindi ko tuloy alam kung paano kong ubusin sa pagtulong ang iniwan niyong yaman. Pero Manong, salamat sa tiwala ha. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko na mabuti ang mga negosyo mo. Pati na din yung mga tauhan mo. Alam kong ito lang ang inaasahan nila eh. Kaya sisiguraduhin kong magiging masaya sila habang nagtatrabaho sa akin. Wika ng binata habang nakatayo sa puntod ni Mang Lucio. Lumipat ang pamilya ni Arturo sa mansyon ng matanda bilang bahagi ng kasulatan para maalagaan na din nito ang mga sigbin. Walang nakaalam ng totoong sekreto ni Arturo at kung paano siya naging ganon kayaman. Ang alam lang ng mga kababaryo, bigla itong naging eredero
Pilit itinago ng pamilya ng binata ang katotohanan. Hanggang sa kasalukuyan, pinangangalagaan ng buong angkan ang sekreto ni Arturo. Sadyang hindi natin masasabi ang takbo ng kapalaran. Gigising na lang tayo isang araw na walang-wala na at may iba namang magugulat na lang dahil nasa kanila na ang lahat. Naway nagsilbing inspirasyon sa atin ang kwento ni Arturo nang minsan siyang pinamahan ni Mang Lucio ng bertud ng Sigbin.